Amen. God bless you both and beloved co-preacher, Brother John Erd. Panindog kita kadali, maiksang ko lang sa pag-ampo. Manalangin po tayong lahat. Praise the Lord. Dakilat mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat po Diyos sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Salamat po marami sa iyong banal at matamis na presensya sa mga buhay na patotoo namin na pakinggan. Salamat sa pribilehiyo na ikayaming sangbahin, paglingkuran. Salamat po marami sa lahat ng blessings na binigay mo sa aming mga buhay. Napakabait mo sa amin, O God. Malapay na patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagpalain mo yung banal na salita, O God. Alisin niyo po ang mga hadlang, gawa ng kaaway. In Jesus' name we pray. Amen. Daligo ng Diyos. Purin po ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Una tigit sa lahat ng pinakamataas na pupuri, pasalamat, pagsamba, paglulhati, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo po nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At patuloy natin inaalala ang mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na stand pastor, Lina C. Almeida, sa ating mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, sa lahat ng ating mga webcast viewers, at sa ating lahat, magandang gabi po sa lahat. Purihin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating pagpatuloy mga minamahal, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa napakagandang biyaya ng Diyos na ito sa bawat isa sa atin. Amen. Napakaraming mga patutuo na ating napakinggan na tunay ang Diyos ay gumagabay sa atin. Everybody say amen. Last week, nandun po ako sa dako ng Pampanga, mga minamahal. Nag-attend ako sa ating gawain doon sa isang outreach. At ako po'y na-bless doon sa patutuo ng isa nating kapatiran. Mga 90s po yun, mga kapatid. Siya, 98 ata, 98. Siya raw po ay na-save, mga minamahal, baguhan pa siya. So, baby in Christ, bago pa lang bautismo. Subalit isang araw, habang siya'y nasa kanilang bahay, yung barangay captain umiikot sa barangay at humingi ng nagsosolicit para daw ibili ng ataol doon sa isang kapitbahay nila. Dahil isang kapitbahay nila raw ay mamamatay na. At yung may sakit na yon nandoon sa isang lugar, sineparate na siya dahil nga mabaho na siya. Mabaho daw siya, mga minamahal, talagang may lumalabas sa kanyang bibig na mabaho. At meron siyang karamdaman, matinding karamdaman. Dahil yung babae daw na yon dati siyang tinatawag na mababang lipad. So, yun ang kanyang sakit. So, mga minamahal, nakaseparate na siya doon sa mga tao dahil mabaho na siya. So, yung barangay captain umiikot dahil humingi ng solicit para ibili ng ataol. So, yung ating kapatiran, mga minamahal, pinuntahan niya. Pinuntahan niya mismo doon sa parang kubo na nandoon yung may babaeng may sakit. At talaga napakabaho daw niya. So, ang ginawa niya, mga minamahal, sinyaran niya, pagkatapos sinama sa gawain sa Manila. Mga minamahal, dinala sa gawain sa Manila. Sinakay sa mga, siyempre nag-bus na sinasakyan nila, mga nag-rent ng bus noon sa pag may Holy Supper sa Manila. So, sinama siya, yung may sakit. Yung may sakit, mga minamahal, talagang may sakit. Ibig sabihin, talagang mamamatay na siya. Pero himala ng mahal na Panginoon, siyempre, gawain, nandun siya sa tabi yung may sakit. Maya-maya, pinuntahan niya na wala na sa doon yung may sakit. Hinanap niya na saan ba? Yun pala, mga minamahal, nandoon na sa pinakaharap ng gawain. Doon na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Pagkatapos, umakyat pa sa stage nung nagpalehans siya. Pagkatapos magpalehans, nagpabautismo siya. Sa mga minamahal, nagpabautismo siya sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Sunod na araw, pag-uwi nila, mga minamahal, yung sinusolicit ng barangay captain na ibili ng ataol, napakalakas, nagpupuri na sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi natin matatawaran ang kapangyarihan ng Diyos sa iglesyang ito. Amen. Isang araw, nandun ako sa may Masbate noon, anniversary sa Masbate. So, ako'y nakasakay ng habal-habal. Yung motor na single, punta doon sa gawain natin sa anniversary.
Pagkatapos meron akong dinaanan na bahay na kubo na merong nicho sa gilid, may nicho ba. So, siyempre normal lang sa mga probinsya, gano'n minsan yung nicho na doon sa gilid ng bahay nila. Pero yung nicho walang laman. So, nung nagkaroon tayo ng gawain doon na nagdaos na namin anniversary, so nandun ako. Pagkatapos, yatid na naman ako pa uwi. Sabi niya, Brad, sabi ng driver, yung bahay na yan, kapatiran natin yan. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, Brad, ba't merong nicho doon sa gilid ng bahay nila, wala namang laman? Walang sulod ba? Sabi niya, alam mo kuya, sabi niya, yung kapatiran dyan, mamamatay na yon. So ang kanyang mga loved ones, gumawa na ng nicho para siya na ilalagay doon. Pero nakapakinig sa radio natin, sabi niya, pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. So imbis na mamamatay siya, sabi niya, ngayon naglilingkod na mainit sa mahal na Panginoon. So yung nicho, walang laman. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ginawang ka ng nicho ng mga kamag-anak mo o nagsulusit na sila para bili ka ng ataol, talagang mamamatay ka na. Wala ka ng pag-asa. Amen. Pero sa Diyos, napakabait ng Diyos, buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Yung mga patutuo, napakaganda ng patutuo natin na pakinggan ngayon. Amen. Talagang ma-encourage po tayo sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Amen. So sa oras na ito, ating topic, reasons for encouragement. Mga dahilan para tayo ma-encourage sa paglilingkod sa Diyos. Mga dahilan para tayong lumakas sa pananampalataya. Mga dahilan para tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Unang dahilan, mga minamahal, sabi ng Biblia, reasons for encouragement, yung tinatawag na blessings in the journey of life. Amen. Blessing in the journey of life from the book of Genesis, 26 verse 24. Kindly read it. Praise the Lord. 26:24 na Genesis. From the book of Genesis, chapter 26, verse 24. And the Lord appeared unto him the same night and said, I am the God of Abraham thy father. Fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake. Amen. Genesis, Kamaratan 26, ang talay 24. At napakita sa kanya ang Panginoon ng gabiring yaon, at nagsabi, Ako ang Diyos ni Abraham, na iyong ama. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, at ikaw aking pagpapalain, at aking pararamin ang iyong binhi, alang-alang kay Abraham na aking lingkod. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So reasons for encouragement, una, the blessings, mga minamahal, in the journey of life. Ang mahal na Panginoon ay nagpakita kay Isaac, ang sabi niya at the same night, and said, I am the God of Abraham, thy father. Fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake. Ibig sabihin, abang tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, nandito yung blessing sa atin. Amen. Blessings is essential for the lives of believers, for the Christian, mga minamahal. God's blessing. God's blessing means, mga minamahal, because of our relationship to Christ, our right relationship to God, and to His Word, we receive God's blessings. Amen. Narinig natin yung patutuo kanina, mga minamahal, yung blessings. Tuloy-tuloy ang blessings ng Diyos sa buhay natin. Protection, salvation, amen. Provisions, amen. Daily presence ng Diyos na sa atin, answer our prayers. Yun namang blessings ng mahal na Panginoon sa atin, sabi ng Biblia. And this blessing shall follow thee, shall overtake thee. Abang tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, maraming paraan ng Diyos para pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Yung blessing ng Diyos, mga minamahal, parang imposible minsan. Pero mga minamahal, sa Diyos, wala pong imposible. Amen. Abang tayo lumalakad sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, sasamahan tayo ng blessings ng mahal na Panginoon. Yan ang kagandahan na tayo naglilingkod sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, fear not. Minsan meron tayong mga bagay na dapat, minsan nandun yung tinatawag na anxiety, mga kabalaka, amen, mga takot, fear sa ating mga puso, mga minamahal.
Pero sabi ng Biblia, fear not, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Yung blessings ng Diyos, hindi natin alam darating sa buhay natin. Pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Amen. Meron akong dito noong maliit pa siya, talagang kung magpuri, lundag ng lundag. O, maliit pa noon, andun pa tayo sa Tabunok. Pero ngayon, naging engineer, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So yung blessings ng Diyos nasa atin. Yan ang blessing ng mahal na Panginoon. Narinig natin yung patutuo kanina. Sabi niya, kung totoo yung Diyos mo dyan, makapasa ako sa board exam, para sa kanyang barko. Nangyari. Everybody say amen. Yung blessings ng Diyos, mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, causes our works to succeed. Yun, blessing yun ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Maraming klaseng blessing ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Yung sabi ng banal na kasulatan, God presents with us. Kapag sinasamahan tayo ng presensya ng Diyos, blessing yun. Everybody say amen. Ang pinakamasarap na blessing sa atin yung kasama natin ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi ng banal na kasulatan, God giving us strength, power, and health, especially in times of need. Hindi inuurong ng Diyos yung kanyang kamay sa atin, yung help ng mahal na Panginoon. Amen. Yung guidance ng Diyos. Yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal na strength, kalakasan. You could just imagine, pinanghawakan tayo ng Diyos, 30 years na kayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, umabot na kayo ng 30 years, blessing na po yun. Everybody say, praise the Lord. Amen. Huwag natin kung wala man financially na blessing, pero malakas pa rin tayo naglilingkod sa Diyos, yun po'y blessing sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yung malusog pa ang ating pangangatawan, mga minamahal, blessing po yun sa mahal na Panginoon. Nandito tayo naglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung po nga binibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos, yung presensya ng Diyos na sa atin, mga minamahal, yun ay blessings. Kaya sabi ng Biblia, reasons for encouragement, mga minamahal, sabihin, the blessings in the journey of life. Habang tayo naglilingkod ngayon, kasama natin ng Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Another thing, supply in famine. Supplies in famine. From the book of 1 Kings, chapter 17, verse 13, 14, and 15. Kindly. 1 Kings chapter 17, verses 14, 13 up to 15. verses 13 to 15. And all Israel shall mourn for him and bury him, for he only of Jeroboam shall come to the grave, because in him there is found some good thing toward the Lord God of Israel in the house of Jeroboam. Moreover, the Lord shall raise him up a king over Israel, who shall cut off the house of Jeroboam that day. First King. 1 Kings chapter 17, verses 13 to 15. Praise the Lord. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. Amen. Unang Hari, Kabanata 17, antala 13 hanggang 15. At sinabi ni Elias sa kanya, Huwag kang matakot, yumaong ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. So ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos na Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langit man ay mababawasan hanggang sa araw magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias at kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan ng maraming araw. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, he did it many days. Siya kumain sa maraming araw. Ito po ay panahon ni Prophet Elijah
nang siya ay wala nang pagkain, nagkaroon ng drought at wala nang makain doon sa Israel. Meron lang akong babasahin sandali para maragdagan natin yung napakagandang kwento nito, mga kapatid. The needs and misery of a poor widow were not insignificant to God. He sent Prophet Elijah to strengthen her faith and give material blessing at a time when she felt all was lost. The widow's faith in God and His word through the prophet Elijah led her to exchange the certain for the uncertain, the seen for the unseen, the blessings widows not only receive from God's prophet, material blessings, but also spiritual blessings. Everybody say, praise the Lord. Dahil naniwala siya sa propeta ng Diyos, sa salita ng Diyos, yung mga bagay na tinatawag na certain thing, merong magiging uncertain thing. Everybody say, amen. Yung mga bagay na hindi nakikita, pwede nang makita. Ibig sabihin, mga minamahal, yung na-receive ng blessings ng babaeng widow, dahil naniwala siya sa propeta ng Diyos, hindi lamang material na pagpapala, maging spiritual. Everybody say amen. Sa ating buhay mananampalataya, sa ating paniniwala sa totoong sugo ng Diyos, pinagpala ng Diyos ang bawat buhay ng bawat isa sa atin. Everybody say amen. Everybody say amen. Nakita natin ang supply ng Diyos sa buhay natin. Abang nagdaraos tayo ng 48 church anniversary sa dako ng Luneta, mga minamahal, napipicture out ko ng mga minamahal. Talagang pinagpalang lubos ang bawat mananampalataya sa iglesia ng ito. Ebarsiman. Nakita natin ang kamay ng Diyos. Lahat may patotoo, lahat mainit na naglilingkod sa Diyos. Lahat umiibig sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga nagulat yung mga tao doon sa paligid na matapos yung ating gawain na sabi nila na wala na yung mga masayang nagpupuri sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nagulat din sila, bakit mga minamahal, sapagkat sabi na napakaganda ng kanilang gawain. Isang taga-England, mga minamahal, nakita na niya ang gawain natin sa YouTube. From nasa Batangas siya, hinanap niya ang Luneta. Pagdating sa Luneta, taga-England yun. Mga minamahal, nakita niya ang gawain, hindi umalis. Hanggang matapos ang gawain, mga minamahal, at siya'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Mga minamahal. At isang linggo, dumawag sa akin yung preachers ng Davao, sabi niya, meron ba kayong gawain sa Liloan? Sabi ko, meron. Bigay mo yung address, kasi yung taga-England na nabautismuhan, nandito ngayon sa Cebu, hinahanap yung ating gawain, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, talagang mamamangha ka. Ang gawa ng Diyos na sa atin, ang blessings na malapan sa mga kapatiran, lahat yon pinagpala. Yung mga patutuo natin, mga ganon din ang patutuo nila. Ever say amen. Dati silang hikahos sa buhay, imposible makapag-aral yung mga anak, imposible mga minamahal, imposible para sa buhay nila na sila'y makaraos, minsan sa araw-araw, minsan isang kaig, isang tuka, minsan isang beses lang kumain sa maghapon. Yun ang buhay halos ng mga kapatiran dito sa Jesus Miracle Crusade. Halos mga minamahal, ganun ang kanang kwento sa kanilang buhay nung sila'y lumapit sa mahal na Panginoon. May mga karamdaman, bat-bat ng karamdaman, problema, bisyo sa kanilang buhay. Mahirap ikahos ang buhay. Pero ngayon, magtotoo sila mga minamahal. Abundansya ang pagpapalang ibinigay sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So, reasons for encouragement because sabi na Bible supplies out in times of famine. Kaya nga yung pagkapatiran natin dito sa Cebu, nandun ako sa Manila, nimapit sa akin yung preacher. Sabi niya, Kuya, Brad, sabi ko, saan ba yung marinig kong patotoo na parang sa inyo yun sabi niya. Yung aso na iba yung kulay ng mata, napakaganda ng aso, na sumuka ng bitaka. Sabi ko, sa Cebu yun. Ever say amen. Amen. So napanonood nila doon sa Manila. Amen.
Talagang ibig sabihin, mga minamahal, yung mga testimonyo, talagang sabi napakaganda ng aso. Time na yun na wala siyang makain, di ba? Si nanay, na nagpagpuri sa malapangin, sabi niya malapangin, kahit asin, wala na. Kung bubuhayin mo pa ako, supplyan mo ang aking pangailangan. Nagpuri na lang sa malapanginoon. Pinuri ang malapanginoon, nanalangin. Nakatulog siya sa kanyang pagpupuri. Ang gumising sa kanya, yung aso. Yung aso na blue daw yung mata. Napakandang aso. Amen. Wala namang askal doon na gano'n sa lugar nila. Everybody amen. Walang ganong klaseng aso, mga minamahal. Amen. Pero napakaganda ng aso. Kinalabit siya. Pagkatapos kalabit, labas. Bago lumabas, sumuka ng pitaka. Yung pitaka pala may pera. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, patutuo dito sa atin yun. Mismo dito sa ating lugar, mga minamahal, na ang Diyos natin na pinaglilingkuran, He will supply our needs. Ever say amen. Supplies, mga minamahal, in times of famine, kahit nasa panahon ng pangangailangan, gutom kamisan, pero ang Diyos ang magpo-provide sa iyo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. So, purihin ang mahal na Panginoon, kaya sa atin, sa paniniwala natin sa propeta ng Diyos, mga minamahal, sa kanyang banal na salita, pinangaral ng ating beloved pastor, pinagpala ang buhay natin. Amen. Ever say amen. Not only receive from God's prophet a material blessing, but also a spiritual blessing. Tayo tumanggap sa Diyos, hindi lang material na bagay, kundi spiritual na pagpapala. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, protection in peril. Protection in peril. From the book of 2 Kings, chapter 6, verse 16. 2 Kings chapter 6, verse 16. And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Amen. 1 King, chapter 6, verse 16 to 17. Unang hari, Kabanatang 16, ang talata ay 1 King, chapter 6, 6. verse 16 up to 17. Unang hari, Kabanatang 6, ang talata ay 16 hanggang 17. At siya'y gumawa ng isang silid ng 20 siko. Sorry po, ako lang po magbasa sa English, palihog. 2 Kings chapter 6, verse 16 to 17, palihog sa IT. From the book of 2 Kings chapter 6, verse 16 to 17. And he answered, Fear not, for they that be with us are more than that be with them. Verse 17. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man. And he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Sige. Ikalawang hari, Kabanatang 6, ang talata 16 hanggang 17. At siya'y sumagot, Huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. At si Eliseo ay nalangin at nagsabi, Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idit ang kanyang mga mata upang siya makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata. At siya nakakita, at narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Reasons for encouragement, sabi po ng Biblia, tinatawag na protection in peril. Ang pag-iingat, pagligtas ng Diyos sa atin sa kapahamakan. Everybody say amen. Lahat po tayo, mga minamahal, nakaranas ng milagro, protection ng Diyos sa buhay natin, sa oras ng kapahamakan. Everybody say amen. Dahil sabi ng Biblia dito sa panahon ni Elisha, Prophet Elisha, siya po, mga minamahal, ay meron silang mga kaaway. So natakot ang hari, mga minamahal. Natakot siya sapagkat napapalibutan sila ng makapal na bilang ng mga kaaway nila. Wala silang magagawa. Ang mga bundok, mga minamahal. Sabalit ang sabi ng propeta, huwag kang matakot. Ever say amen. For they that be with us are more than that be with them. Everybody say amen. Ang nasa atin ay mas marami pa kaysa sa kanila. Ibig sabihin, mga minamahal, sabi po ang Biblia maran,
Not only is God for His people, but also armies of His angels stand by, ready to defend the believer. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos. Ang mga anghel ng Diyos, hindi lamang ang Diyos ay nasa atin. Not only God, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, is for His people, but also armies of His angels. Amen. Stand by and ready to defend the believer. Kaya po sa paglilingkod natin sa Diyos, mga laksa-laksa mga anghel ang kasama natin. Never see, amen? Laksa-laksa mga anghel ang kasama natin dito sa Sikihor. Mga minamahal. Yung mga mangkukulam sa Sikihor, kukulamin yung mga workers. Mga minamahal. Anong sabi ng mga mangkukulam? Hindi natin kaya sila. Napakakapangyarihan nila. Ever say, praise the Lord, amen? Yung isang mangkukulam doon sa Sikihor, hanggang ngayon nasiraan pa ng bait na mental hospital, mga minamahal. Una, yung kapitbahay natin doon. Kinukulamin tayo, mga minamahal. Nagkasakit ang kanyang buong pamilya. Nang siya magtanong doon sa mga magkukulam din doon, sabi nila, ang kinalaban mo, mas makapangyarihan, hindi natin kaya. Humingi ka ng tawad. Humingi ng tawad sa church, nagpabautismo silang lahat, na-save sila. Amen. Gumaling yung mga anak. So dati siyang nag-uusig sa atin. Ngayon nabaliktad. Sabi niya, walang mag-uusig sa inyo kung kakalabanin nila. Ever say, praise the Lord. Subalit yung mga banggiitang magkukulam doon sa Sikihor, kinalaban niya ang mga workers, kukulamin niya. Ano ang testimonyo? Habang kukulamin niya ang mga workers, nabuksan ng langit. Merong bumaba galing sa langit, bumulusok sa lupa, sa kanyang harapan. Napakalaking tao, may dalang espada. Yung espada umiilaw, yung espada, mga minamahal, hinabol siya, lumundag sa bintana, hating gabi nagtatakbo, hanggang nasiraan ang bahit. Hanggang ngayon, sira ang bahit. Sabi ng Biblia, you cannot kick against the pricks. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, hindi lamang ang Diyos ang dapig sa atin, maging ang mga anghel ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, but also armies of His angels stand by and ready to defend, mga minamahal, the believer. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, ating beloved pastor pumunta ng Talipaw, puros mga malalakas ang baril, pinagbabaril ang ating mahal pastor, pumutok bang baril, tumalabang baril, dahil kasama natin ang dakilang Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, armies of angels encampment around us. Sabi namin, the Lord our God, He sent His armies of His angels to encamp around the faithful. Ever say amen. Tayo po na matapat na naglilingkod sa Diyos, kasama natin ang mga anghel ng Diyos. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Kaya, sinong lalaban sa atin? Ever say amen. Ang mahal na pastor, kinalaban ng komunismo, 1987. Grabe ang lakas ng komunismo during that time. Ma-overthrow nila raw ang government. Pero nagkrusada ang mga pastor sa Luneta, nakalagay sa mga streamers, beware communism and satanism. Talagang mga minamahal yung mga pastor, ang sabi na parang si Evangelist Almeida, nagpapakamatay na. Kalalabanin mo ba naman ang komunismo? Ang daming NPA doon, Sparrow, amen. Ang daming tinutumba. Pero ang ating beloved pastor, walang takot sa grandstand pa mismo. Doon sa Luneta, beware communism and satanism, let us fight and unite for this demonic ideology, sabi ng mga pastor. So walang nagtagumpay na komunismo, walang nagtagumpay na NPA sa ating banal na gawain. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Subukan mo, ako taga-NPA man nung mga kaliwat na ako. Ako, pinanganak ako doon sa Tarlac, kapitbahay ko si Buscaino, silingan ako si Rivera. Mga supremo na sila. Si Bernabe Buscaino ba? Yung mga founder ng mga NPA. Si Buscaino, si Rivera, sila Melody, sila Pusa, mga minamahal, puros mga NPA na sila. Ang akong duwa ka, uncle, na imong NPA pod. Kung naging commander, namatay sila sa gira. Mga minamahal. Kaya pag grabe doon sa amin, may sapa doon sa likod namin, pandaming nililibing doon, mga kapatid. Kaya nag-aral ako, wala kaming birth certificate dahil nilibing yung aming birth certificate sa lupa. Hindi binalot ng plastic na dunot pa.
Kay mga Miranda kami, puros mga NPA, mga Miranda. Mainit ba noon, panahon ng martial law. So mga minamahal, alam ko yung ano ng NPA, talagang papatay sila. Ang daming pinatay, mga minamahal. Walang tumatagal, kaya nakakatakot noon. Kaya kung palipat-lipat kami ng eskwela, hindi kami lilipat-lipat kami ng lugar para mag-aaral dahil napakagulo nung aming lugar nung araw. Pero mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade, walang nagtagumpay na NPA. Palapakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kasabi ng Biblia, strength and weakness. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. From the book of Isaiah, chapter 41, verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen. Isayas, Kamaratan 41, ang tatayigis. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang malupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalaksin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking alalayan ka sa kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So sabi ng Banal na Kasulatan, we can therefore claim the promises of these verses for ourselves. Although these verses, mga minamahal, refers to the time of Prophet Isaiah, mga minamahal, but we can we apply it in all generation. Everybody say amen. Pwede ito natin sa ating sarili. Sabi na pa, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. So, palalakasin tayo ng mahal na Panginoon, I will help thee. Everybody say amen. To impart the grace and strength needed, to face all the circumstances of life. Maraming pagsubok sa buhay, maraming trial sa buhay natin, patong-patong ang problema. Everybody say amen. Hindi, sa aming buhay manggagawa, mas mahirap mga minamahal. Talagang, kumbaga, yung tubig na dito na ba sa ilong mo ba? Kung malumos ka pa, dito na yung tubig, gamay na lang. Dahil gusto ng kaaway, umundang ka ba? Gusto ng demonyo talagang tumigil ka. Patong-patong ang problema, patong-patong ang trials minsan. Dahil kasi, siyempre, much given is much required. Dahil alam ng diablo, talagang maraming maliligtas. Everybody say amen. Kaya talagang titirahin ka ba? Pero sabi ng Biblia, fear thou not, for I am with thee. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. Huwag kang manulupaypay, sapagkat tutulungan ka, palalakasin ka, sabi ng Panginoon. I will help thee, sabi ng Panginoon, amen. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos. Ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Kaya sasabihin mo, it's not my might, it's not by my power, but by the Spirit of God. Everybody say, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay para sa Diyos lamang at tanging sa Diyos lamang. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, amen. Kasi yun ang nangyari sa panahon ni Prophet Isaiah. Ganon din nangyayari sa buhay natin. Minsan parang hindi natin kaya, parang susuko na tayo. Amen. Ganon din ang nangyari sa propeta Isaiah. Tao rin sila Kagaya natin. Amen. Yung panahon nila, parang panahon din natin ngayon. Amen. Yung nararamdaman nila, parang gayon din sa nararamdaman natin. So yung salita ng Diyos, para sa kanila, para din sa atin. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kagaya rin nila, may kainamin, nandun din sila. Tao rin sila kagaya natin. Kaya sabi ng Biblia, ganun po talaga mga minamahal. Pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago, ang kapangyarihan. Kung yun ang sinabi niya kay Prophet Elisha, yun ang pangungusap din ng Diyos sa atin ngayon. Fear thou not, for I am with thee. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Another thing, companionship in trial. Meron tayong karamay sa pagsubok. Everybody say amen. Isaiah chapter 43 verse 1 up to 3. Isaiah chapter 43 verse 1 up to 3. Kindly. From the book of Isaiah chapter 43 verses 1 to 3. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel. Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Thou art mine.
When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Amen. Isayas, Kamaratan 43, ang talata 1 hanggang 3. Ngunit kay ganito ang sabi ng Panginoon, normal lang sa iyo, O Jacob, nagnaanyo sa iyo, Israel, ikay huwag matakot, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ikay dumaraan sa tubig, ako sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, o magniningas man ang alab sa iyo. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ang banal na Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking binigay at pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So when we pass through trouble and affliction, mga minamahal, we will not be destroyed. Everybody say amen. For He is with us. We are precious and honored in His sight. Tinatawag na object of His great love. Iyon po sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal sa atin, napakahalaga natin sa harap ng Diyos. Everybody say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, when we pass through trouble and tinatawag na affliction, we will not be destroyed. Hindi tayo po mawawasak. Everybody say amen. Kaya yung pagsubok na yan, tandaan natin mga minamahal, isipin natin ang mga trials, mga pagsubok, mga troubles minsan dumarating sa atin para lang itesting lang itong ating pananampalataya. Pero walang pagsubok na darating sa buhay natin, hindi natin kaya. Everybody say amen. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi natin kaya. Ang lahat ng pagsubok niyan ay kakayanin natin sa tulong ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. At walang pagsubok na dumating sa atin na hindi magbibigay ang Diyos ng paraan para makaiwas tayo. Ibig sabihin, lahat ng trials dumarating sa atin, mapapagtagumpayan natin yan. Just imagine, umabot na tayo ng 30 years. Kayo, umabot ng 30 years sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nandito pa rin tayo, ever say amen. May pagsubok dumaan sa atin, nandito pa rin tayo, ever say amen. Ang church natin, 48th church year natin sinaselebrate ang ating iglesia, anniversary. Katakot-takot na pagsubok yan. Pag-umpisa pa lang ng ating beloved parents in the Lord, sinalubong na sila ng katakot-takot na pagsubok. Ba't umabot ng 48 years? Ba't lumago? Pag nag-milyon ng members, ba't nakabot ng Cebu, nakabot ng Bohol, nakarating sa ba't ibang bansa? Dahil kasama natin ang Diyos, palapakan natin ang mahal na Panginoon. 48 years, mga minamahalin dito, basta-basta, sinuong ng ating malapastor ang pagsubok sa iglesia. Mga minamahal. Pero tumayo ang ating beloved pastor sa pangako ng Diyos. Amen. Ito mga binabasa natin, ito yung tinayuan ng ating malapastor. Mga minamahal, huwag tayong matakot sapagkat kasama natin ang mahal na Panginoon. At hindi lamang 48 years, tuloy-tuloy ito hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Companionship in trial. Kasama natin ng Diyos sa pagsubok. Amen. Kasama natin ang mahal na Panginoon kapag tayo po'y sinusubok, kasama natin ng Diyos. Kaya tinatawag na suffering of the righteous. Pag sinasabi natin suffering of the righteous, kapag meron tayong trials, karamay natin ng Diyos. Ever say amen. Amen. Kasama mo ang Diyos. Anong sabi ng footprints in the sun? Yung napakinggan natin yung kantang Footprints in the Sun. Testimonyo ng Kristiyano, ginawa niyang kanta. Yung kanyang testimonyo, nung siya naglilingkod sa Diyos, na naginip siya, dalawa yung footprints ba, yung sa dalampasigan. Sabi niya, kasama ko ang Diyos. Oh. Nung dumating yung trials, pagsubok, mga minyan, inanaginip na lang siya, na isa na lang yung footprint. Yung sa dalampasigan. Nagtanong siya sa Diyos, Panginoon, ba't ganon? Ba't kung kailangan kita, ba't mo ako iniwan? Ako na lang mag-isa. Sabi ng malabay nun, my child, my precious child, I love you. Amen. I will never leave you. During the days of your suffering and affliction, and you can only see one set of footprints. It was then that I carried you. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng malapit, ako yun. Hindi na ikaw yun. Ever say amen. Sa panahon ng trials, panahon ng pagsubok pala, hindi na tayo maminamahal.
kinakalong na tayo ng mahal na Panginoon. Never say, praise the Lord. So lumakas ang kanyang pananampalataya. Ganun pala ang mahal na Panginoon. Ganun pala kabait ang Diyos. Sabi nga, you are subject, object of His great love. Amen. Object of His great love. Sabi ng banal na kasulatan, napakasarap you are precious. We are precious and honored in His sight. Object of His great love. Kaya mga minamahal, minsan pag-usapan natin yung trials, pagsubok, talaga minsan may sinusubok yung buhay natin. Pero tatayo tayo sa pangako ng mahal na Panginoon. Amen. Last verse, overshadowing care. From the book of Matthew, chapter 10, verse 30 and 31. From the book of Matthew, chapter 10, verses 30 and 31. But the very hairs of your head are all numbered. Fear ye not, therefore, ye are of more value than many sparrows. Amen. Matthew, Kamararang Gis, at dari 30 hanggang 31. Darapat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay paong bilang ng lahat. Huwag nga kayong mga takot, kayo lalong mahalaga kaysa maraming maya. Amen. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Sumigaw tayo ng praise the Lord. So anong sabi ng Biblia? But the very hair of your head are all numbered. Amen. Amen. Fear ye not, therefore, ye are more valued than many sparrow. Yung sparrow kasi, hindi sila nagkatrabaho, wala silang bangan, pero kumakain. Amen. Hindi sila gutom. Amen. Yung mga ibon ba? Hindi sila nagutom. Mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, mas mahalaga pa kayo sa mga ibon. Amen. Ang bawat buhok ninyo bilang ng Diyos. Sino makabilang ng buhok? Wala makabilang ng buhok. Diyos lang ang makabilang sa ating buhok. Ibig sabihin, iaasa natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos yung mabuti, alam ng Diyos yung nararapat sa atin. Alam ng mahal na Panginoon yung maganda para sa God as a perfect, detailed, accurate, perfect plan for the life of every one of His children. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. There's nothing about to worry. Amen. Your head are numbered. Ito po yung napakagandang versikulo. Ang buhok natin, bilang na ng Diyos. Ibig sabihin, ano pang dapat natin ipangamba? Amen. Kung may problema, sabihin natin, mahal na Panginoon, may problema. Ipasolve natin sa mahal na Panginoon ang problema. Sitting pretty tayo, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo muawit sa mahal na Panginoon. May sana pa, ipaabot natin sa Diyos ang ating pong taus-pusong pasalamat na ang mahal na Panginoon ay umibig sa atin ng tapat. Inibig tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, higit sa mga ibon, sabi ng Biblia. Ang proteksyon ng Diyos, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, yung karamdaman, mga problema, ibigay natin sa mahal na Panginoon sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin, mga minamahal. Awitin natin ang mabait na Diyos, mga minamahal, habang tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon mo, ating pupurihan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord thy God, with all the right hand, saying unto thee, fear not. Yes, amen. I, the Lord thy God, the right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God.
na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Napakabait mo sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Di mo kami iniwan, binabayaan, man, O God. Hallelujah! Napakadakila na yung pag-ibig sa amin. Napakabuti mo, O God. Marapat ka namin pasalamatan, paglingkuran, O God. How great thou art. Thank you for your caring, O God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. How great thou art. Purihin nating dakilang Diyos mo, minamahal. Tayo po na tayo dadako sa ating mga pangangailangan. Sabi naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Ano man pagsubok meron man tayo sa oras na ito. Sabi ng Biblia, palakasin ka na, Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, mga minamahal. Kasama mo ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dalagon God, we love you, Jesus. So great the one. Purihin ka, mahal na Panginoon. Napakabait. Napakadakila mo sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin namin minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida mo, sana panarito kami, mahal na Panginoong, kapasalamat sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa iyong banal presensya, O God. Salamat sa iyong patnubay, pagbay sa bawat sa amin. Muli kami nanikluhod, nagpapakumbabang loob, hinangabag, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ugasan mo nga aming mga puso, mahal na Panginoon, panghawakan mo po ang mga kapatiran, O God. Palakasin mo sila, pagpalain mo po sila sa lahat ng bagay, sa financial, material, alat higit sa spiritual. Mga pagsubok ng sa kanilang mga buhay, may karamdaman man, meron problema, bigyan mo ng kalutasan, kagalingan. Abutin mo ang pangailangan, basbasan mo po sila, ibuhos mo masagana, pagpapalang financial, material, physical, alat higit sa spiritual. Ganyan din po aming dinadalangin ng aming binagalang malapastor, maabang buhay, pagkalam mo po sa taong ginamit mo sa aming kaligtasan, ng kanyang buong sangbayan, ng aming beloved pastor. Ibuhos mo masaganang pagpapalang financial, material at higit spiritual. Pagpalain mo po kaming lahat sa gawin ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ipatong kamay sa ating ulo, mga minamahal. Ikas out, may mga sakit, karamdaman, badlungan, sa ngalan sa Ginoo. Palayasin natin. Sige, langit mo nga maan sa ngalan mo, Ginoong Jesus, ang magigamit ng mong halandong gamaan ng ngalan sa pagbadlong sa ng buhat, sa kaaway, mga sakit, mga balat, mga problema, pahawa sa ngalan ng Ginoong Jesus. Demons of doubt, sin and belief, cast out, problem be solved. Vices begun, lukewarmness cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Hallelujah, cast out, anger, hatred, cast out from us in Jesus' name, in Jesus' name. Amen, praise the Lord. Parin po ating dakilang Diyos, tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. At bilang pasalamat sa ating mabait na Diyos, manindog kitang tanan, mulok sa tatulog ka beses, niya masingit kitang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. At ating announcement. Ating announcement po, patuloy pong ating gawain. Merkules 5 to 9, Friday 6 to 12, Sunday 10 to 3. Yan pong ating announcement, mga minamahal. Huwag nating pabayaan ang ating pagdalo. Magdala tayo ng mga baguhan, mga kaluluwa na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ating pang Miracle Hour, every night except Wednesday and Friday, 8 to 9 p.m. sa ating Facebook and YouTube account, mga minamahal. GMCIM, Cebu, Central Visayas, Jesus Miracle Hour. Huwag kung naman diri mga igsoon, manindog kita pagbalik mga igsoon sa itong pagbulag-bulag, sa itong closing prayer, Brother Larry Delbo. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po sa beloved of the preacher. Maganda mo. Tayo pa magkaisa manalangin sa ating panapagkiwalay malaman. Dakila magpalang ang banala sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus. Labis-labis po ang pupuri. Pasalamat mahal na Panginoon sa gabi ito. Sa buong gabi ito mahal na Panginoon, pinagpala mo mahal na Panginoon. At sa amin maraming salamat. Sa paglangis mo mahal na batuig, tulugay mo ang gismula mahal na Panginoon. Sa mga pag-imsi, sa awiting makalangit, Jibulusong, Sulimsong, mga awiting ng mahal na Panginoon. At ito'y pinagpala mo. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Maging sa pagpaliwanag ko pagkatulog sa mga kapatiran, walang asawa na bibigay. Nang ipatandog at iwing ginagamit, siya pinagawain. Maraming salamat din po. Maging sa alawit yan, mga choir. Mahal na Panginoon, ang matamis presensya, patuloy pinadama mo sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Purihin ka, kailan pa man.
Lalo higit yung pasalamatan ang banal na salita na nila po sa aming mahal mangaral. Sa gabi ito, na sibing pagkain sa mga kulo at bibigay sa aming kalakasan sa paglingkod namin sa mga Panginoon. Sa gabing ito, mahal Panginoon, kami po nagkaisang manalangin po sa iyo, mahal Panginoon. Sa dalangin po po rin aming ginagalang mga Pastor Will Israel Almeida. Mahal Panginoon, ikaw po siya mag-ingat, magpala sa amin, mahal Panginoon. Sa aming tipong pagkawalay, mahal Panginoon, ikaw magkabay sa amin, mahal Panginoon. Ngutil ibig sa pag-ibig sa amin, samahan mo kami man sa pag-uwi, maging sa pinakamatang hanggang sa pinakamatanda. Ingatan mo, mahal Panginoon, sa pagtawid sa daanan, sa pagsakayin mo sa sakyan, mahal Panginoon, maging sa mga kapatiran sa pagmanihon ng sakyan, mahal Panginoon. Ingatan mo sa amin, mahal Panginoon, makaarting po kami sa aming kanya-kanyang tahanan na ligtas po, mahal Panginoon, at susunod gawain sa araw po ng linggo, mahal Panginoon. Ibalik mo ang bawat sa amin ng pangikayong sambahin sa Espiritu at katotohanan itong isa mo, dalangin sa matamis kaparingan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po, minamahal. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. Good night and God bless po. Ingat po sa pag-uwi. God bless po.